Isang magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa ating lungsod ng Malolos City, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang nanais na maglingkod, magsiservisyo, magmamalasakit, gumawa at gagawa pa ng kabutihan dito po sa lungsod ng Malolos City, Bulacan na si Aspirant Councilor Kuyang Willie Hernandez Jimenez. Kuyang, kumusta na po kayo or Konsi? Magandang umaga sa iyo, Lynn, Miss Castro, magandang umaga at magandang umaga po sa inyong lahat, mga lungsod. Ito po, mabuti naman at sa awa ng Panginoon, sa tulong nyo ay nakakaraos sa aking pangkampanya at papakilala sa inyo. Alright, okay. May tanong ko lang po, Kuyang Willie, ano po ang inyong magandang adhikain at layunin? Bakit po kayo sumabak sa larangan ng politika at tumakbo bilang ating City Councilor sa Malolos City, Bulacan? Yan po, medyo mahabang kwento, pero sa maiksing pagkakataon ay papaliwanag ko sa inyo paano napasabak ako sa ganitong larangan. Matagal na rin po akong nasa paglilingkuran pagdating sa sa community sapagkat for 11 years ako po ay miyembro ng Rotary Club of Parasway at naging past president ako noong 2017 and 18. At the same time, ako po ay miyembro ng isang pinakamatandang fraternity na sa tingin ko ay malaki na itutulong sa ating pamahalaan. Ito ang masonerya. Ayun, bakit po ako napasok? Aking adhikain ay yung middle initial ko po, WHJ, no? W po means will to serve. Ako po ay sa inyo pong pagkakalam, ako po'y talagang naglilingkuran na sa ating mga sa community nga. At ako po'y masayang ginagawa ito at masaya ko pa po itong gagawin. Yun naman pong hope, bigyan natin ng pag-asa ang lungsod ng Malolos na makapamili kung yung mga bagong idea magkaroon sila ng pag-asa sa pamimili na bago naman sa 2025 at bago na hindi magbabago. Kaya yung J naman po, sa akin po mga layunin, magkikreate po tayo ng mga trabaho para sa ating mga mamamayan. Alright, okay. Kung sakali po kayo pala rin ang pong may kapalang magserbisyo bilang ating City Councilor, ano po yung mga programa na gusto nyo pong gustong ipatupad o ipasa sa ating Malolos City, Bulacan? Ang nakikita ko pong napakalaking problema ng Malolos, alam po, inyo lang nararamdaman nyo ay ang trapiko at ang kawalan ng disiplina sa kalsada. Ako po ay may mga formula para ito ay maibsan. At sa aking pong paraan, sa kung kalooban po na makapaglingkuran, marami po akong kakausaping ahensya upang magkaroon ng disiplina at makita ng ating mga karating bayan at karating lungsod na ang Malolos magkaroon ng magandang ehemplo pagdating sa trapiko. At ako po ay ang formulang ito, alam ko maraming matutuwa at marami na rin po siguro maiinis dahil kailangan po ito para sa pag-asenso ng ating lungsod ng Malolos. Nais ko kasi yung talagang paigtingin, mga kababayan, yung ating yung pagiging donor natin ng dugo. Kasi nga sanay kami sa Rotary, sa bloodletting. Nakikita ko kung napakalaking tulong nito sa atin, lalo na sa mga kababayan natin na nagkakaedad na rin. At hindi lang may edad. Kahit yung malulusog, hindi nila alam, may sakit sila, maya-maya kailangan na nila ng dugo. Mga kababayan, ang pagbibigay po ng dugo ay nakakatulong na sa ating katawan. Ito po ay nakakatulong pa sa ating mga kababayan sapagkat ang pagbibigay po ng dugo isang gawaing napakarangal. Paigtingin po natin ito at gagawin po natin ang event na to, hindi event na napipilitan kang magbigay. Magbibigay ka, magiging proud ka sa sarili mo sapagkat lalagyan po ito natin ng magandang lalagyan natin ito ng magandang budget para yung lahat po ng blood donor maging proud at gayahin pa po ng iba na atubili sa pagbibigay ng dugo na ang totoo naman siyang makakatulong sa ating mga mamamayan, sa ating mga kapwa at sa ating mga sarili. Pero Kuya Willie, sa paano nyo lamang dito po sa lungsod ng Malolos, Bulacan, ano po ang nakikita nyo pong dapat i-priority pa? O bigyan ng priority talaga?
Sa tingin ko, yung naisip ko talaga, iyon na eh. Sobrang iyon ang nakikita kong problema. At marami lumalapit sa aking pag-iikot. Yung unang problema sa ating katubigan. Hindi natin alam kung bakit at bakit nagkakaroon ng ganyang malaking problema. Pero sana sa mga panahon na makapaglingkuran tayo or hindi pa matatapos itong eleksyon na to ay mabigyan na ng solusyon ng ating namamahala sa ating katubigan. Yun sana, isa ko ipapakiusap kasi ang tao napupuyat na paghihintay ng tubig. Ang pagbabayad ng malaking tubig na hindi naman nila napapakinabangan, hindi nila na-enjoy. Yun sa tingin ko, sobrang dapat i-priority sa ngayon. Alright, okay. Sa akin pong mga kaedad, dahil po next year kaedad nyo na po ako. Kayo po ang aking priority. Sa totoo lang po, nais ko pong ibigay sa inyo yung mga bagay na alam ko ginawad na sa inyo ng mga nakaraang pamunuan. Atin lang pong bibisitahin yung mga ordinansa, mga resolution na ginawa para sa ating mga senior. Ngayon, kung ito po ay makita ko, mapansin ko na may kailangang i-amend, i-implement, atin pong sususugan ito upang makarating po yung para sa inyo talaga. No? Hindi po tayo umasa sa mga discount. Ang alam ko po talaga priority po ng pamahalaan Luzon ng Malolos ang matugunan ng mga pangailangan ng ating mga senior. Kaya ang aking pong ipinapangako na ako po ay magtrabaho para sa ating pong mga senior. Maraming salamat po. Kuyang Willie, para lang po sa kaalaman ng lahat, sino po ba si Kuyang Willie Hernandez Jimenez? Si Kuyang Willie Jimenez po ay taal na taga Malolos. Ako po ay pinanganak sa San Vicente. Ako po ay nagbinata sa Sungapang Matanda. Ang aking pong magulang ay taal na Sumapang Bata, kaya ako po ay solid na Malolos. For 59 years, ako po ay taal na Maluleño. Ngayon, ako po ay si Wilfredo Hernandez Jimenez. Lahi po kami ng Hernandez ng Sumapang Bata at Matanda. Ang Jimenez naman po ay lahi ng mga taga Santiago sa wakas. Ako po bilang Kuyang Willie ay naglaan ang kanyang buhay sa paglilingkuran sa pamamagitan nga po ng Rotary at ng Masoneria. At ako po ay binuhos ko po yung sarili ko sa corporate world. No? For 25 years po ay naging empleyado po ako ng isang prestigiosong company, ang Toyota. Opo. Na kung saan ako po ay na-train sa ganung pagtatrabaho. At ako po, hindi lang po sa pagtatasamba po, ay kinukuha po ako ng isang kumpanya sa tatlong pagkakataon sapagkat nakita po nila na ako po ay maayos kang magtrabaho. Kaya naniniwala po ako na kung bibigyan nyo ng pagkakataon ng mga paglingkuran sa ating lungsod, ay ako po ay magtatrabaho. Ako po ay willing pong makinig, magtrabaho at magserbisyong bayan. Wow, right! Kung nanonood po ngayon ang ating mga kababayan, ano po ang inyong ipaparating na magandang mensahe o panawagan para sa kanila? Mga kababayan ko, mga kalunsod, ako po ay umaasa na namamahalin niyo rin po ako mukha na pagmamahal ko po sa ating lungsod. Sana po kung mabigyan niyo ng pagkakataon na makapaglingkuran sa ating pamahalaan, asahan niyo po na si Kuyang Willie po ay sabi ko nga hindi magbabago kasi ito na po ako Hindi po ako politiko. Kaya nga po, at this age, ngayon ko lang po naisipan. Kasi nga po, wala sa isip ko. Pero nabuo ang aking pagnanasa na akong paglingkod sa mas malaking pamamaraan dahil sa
nakikita ko pong lumulubhang mga suliraning na maaaring makatulong ako sa ating bayan. Kaya tulungan niyo po ako, mga kapatid ko sa lungsod, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kayo po ang aking partido. Ako po independyente. Napakalaking bagay po yung tulong niyo sa akin. Kaya tumasa po ako, mga kalunsod, na tutulungan niyo po ako. Ampunin niyo po ako bilang inyong mga kapamilya. At palagi po sinasabi sa aking mga talk na mahal ko po kayo. Mga kamalolos, I love you po. Alright, okay. So yun po ang pinakamagandang mensahe at panawagan ng ating butihing aspirant city councilor dito po sa lungsod ng Malolos, Bulacan, na handang maglingkod, magsiservisyo, magmamalasakit sa ating lungsod, mga kaparehas. Magandang araw po, mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kuyang Willie, in your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kuyang, hanggat gusto mo. I love you.